UMC, mababa na ba San Jose Tarlac? The Laity Address. Sa ating pinagpipitaga ng mahal na obispo ng Baguio Episcopal Area, Reverend Dr. Rodel M. Akdal, at sa kanyang kabiyak na si Madam Cherry Akdal, sa ating mga iginagalang na mga district superintendents, Reverend Augusto Rosario Jr., Reverend Ezrom Sales, Reverend Abundio Sabado, Reverend Manuel Ischoco Jr., and Reverend Noel Alfonso. Sa ating mga minamahal na mga manggagawa, ang ating mga pastors and deaconesses, mga kapwa kulaiko, mga kaibigan at panauhin, pagbati ng kapayapaan at pag-ibig mula sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating tema ngayon, taon na ito, Anchored, a Shelter in the Storm, ay napapanahon at makabuluhan sa ating kasalukuyang kalagayan. Ayon sa Isaiah chapter 32 verse 2, ang bawat isa ay magiging parang taguan sa hangin at kanlungan tuwing may bagyo. Thank you, Pastor. Magiging mas maganda daw ako dito. Ipinapaalala sa atin ng talatang ito na sa gitna ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan, ang Diyos ang ating matibay na sandigan. At tayo naman ay tinatawag upang maging kanlungan para sa iba. Ang mga bagyo sa ating panahon. Tayo ay nabubuhay sa isang panahon na puno ng iba't ibang uri ng bagyo. Sa pandaigdigang antas, ang mga digmaan sa iba't ibang bansa ay nagdudulot ng takot, kawalan ng katiyakan, at krisis sa ekonomiya. Bagamat hindi tayo direktang nasa gitna ng labanan, nararamdaman natin ang epekto nito sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kawalan ng seguridad sa trabaho at pangamba sa hinaharap. Sa loob naman ng The United Methodist Church, dumadaan tayo sa mga hamon ng pagbabago at pagkakahati na nakakaapekto sa ating pagkakaisa at misyon. Gayon din sa Philippine Central Conference at ngayon ay Philippine Regional Conference. Hinaharap natin ang pangangailangan ng muling pagpapatatag, pagpapagaling at pagtuon sa ating pangunahing layunin bilang simbahan ng mga hinirang ng Panginoon. Sa personal na antas, marami sa ating mga miyembro ang nakakaranas ng kahirapan, karamdaman, emosyonal na pagsubok at panghihina ng pananampalataya. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na ang mundo ay tunay na nasa gitna ng bagyo. Nakaangkla kay Kristo ang ating katatagan. Sa gitna ng mga bagyong ito, ang ating katatagan ay matatagpuan lamang kay Kristo. Tulad ng sinasabi sa Hebreo chapter 6 verse 19, ang pag-asang ito ang ating matibay at matatag na angkla ng kaluluwa. Ang pagiging nakaangkla ay nangangahulugan ng malalim na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng kanyang salita, tapat na pamumuhay at ang ginagawa nating pagdidisipulong intentional. Ang dalyasat na inilalatag ng ating Episcopal Area sa pangunguna ng ating mahal na obispo, Rodel Akdal. Bago tayo maging silungan para sa iba, kailangan muna nating tiyakin na tayo mismo ay tunay na nakaangkla kay Kristo. Ang isang laiko na may matibay na pundasyon sa pananampalataya ay hindi madaling matitinag na anumang pagsubok. Ang discipleship bilang puso ng misyon. Sa kabila ng maraming hamon, may isang bagay na hindi nagbabago. Ang misyon ng Diyos sa kanyang simbahan o ang Missio Dei. Ang paggawa ng mga alagad. Ayun nga po sa Mateo chapter 28 verse 19 to 20, humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa.
Ang discipleship ay hindi lamang isang programa o gawain ng ilang leader. Ito ay dapat maging pangunahing responsibilidad ng bawat mananampalataya o tagasunod ni Kristo. Kung walang discipleship, hihina ang pananampalataya ng mga miyembro. Mawawala ang susunod na henerasyon ng mga leader. Mawawala ng direksyon ang simbahan. Mawawala ang ating identity o pagkakakilanlan bilang isang mananampalataya. Ngunit kung ang discipleship ay bibigyan ng importansya, lalago ang pananampalataya ng bawat miyembro. Magiging matatag ang simbahan sa gitna ng bagyo. Magpapatuloy ang Missio Dei sa mga susunod na henerasyon. Magiging matatag ang ating pagkakakilanlan at layunin bilang bahagi ng iglesia. Kaya't ang bawat laiko ay tinatawag hindi lamang maging miyembro, kundi maging alagad na gumagawa ng mga alagad na tumutugon sa banal na utos ng ating Diyos na buhay. Nagawing alagad ang lahat ng bansa. Hinihikayat tayo at inaasahang maging bahagi, maging intentional sa pagpapalaganap ng dalyasat o ng ating journey kasama si Jesus. Kagaya ng sinabi ng mga tanyag na manunulat at pastor, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Ayon po kay Dietrich Bonhoeffer. In our faith, we follow in someone's steps. In our faith, we leave footprints to guide others. It's the principle of discipleship according to Max Lucado. Ang laiko bilang silungan sa gitna ng bagyo. Ang laiko ang nasa frontline ng misyon na iniwan sa atin ni Kristo, sa ating mga komunidad at sa lugar ng ating trabaho o loob man ng ating paaralan, at lalong-lalo na sa loob ng tahanan. Tayo ang mukha ni Kristo sa kanila. Kapag tayo ay nakaangkla kay Kristo at namumuhay bilang mga alagad, tayo ay magiging silungan sa gitna ng bagyo para sa mga taong dumaraan sa pagsubok. Kay Jesus, ang istorya ng ating pananampalataya at taimtim na pagsunod kay Jesus ay binabantayan ng mundong ito. Paano ka sumusunod kay Jesus? At paano mo nahihikayat ang iyong sambahayan na sundan at yakapin din ang pananampalataya mo at pananampalataya ko? Sa isang mundong puno ng takot at pagkakahati-hati, ang iglesia o the body of Christ ay tinatawag na maging lugar ng pag-asa, kapayapaan at pagmamahalan. At ito ay maisa sa katuparan sa pamamagitan ng mga laikong handang maglingkod at mag-akay ng iba patungo kay Kristo. Ang misyon natin sa ating buhay ay di para makarating na maluwag at mahusay sa pintuan ng kalangitan. Bagkos, bilang mga kawal ni Kristo, tayo ay dapat na matapang na lumalaban at lumulusob sa lahat ng pintuan ng kasamaan at kadiliman. Kaya kailangan nating magkabuklod-buklod o sama-sama sa paglilingkod. Alalahanin natin na ang discipleship ay hindi ito isang option kung susundin o hindi. Ang sabi ni Timothy Keller, a pastor, Reformed theologian at Christian apologist, discipleship is not an option. Jesus says that if anyone would come after me, he must follow me. Sa Baguio Episcopal Area, Bagnos ni Panagdalyasat, isang gabay sa discipleship. Sa Baguio Episcopal Area of the United Methodist Church, ang konsepto ng Bagnos ni Panagdalyasat ay naglalarawan ng paglalakbay ng isang alagad sa pananampalataya. Ito ay maaring iugnay sa 3 konkretong hakbang ng discipleship. Una, grow, lumago, anchored kay Kristo.
Ito ang yugto ng pag-uugat sa pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aaral ng Biblia, at aktibong pakikibahagi sa buhay ng simbahan. Ang layuning ito ay upang maging matatag at hindi matinag sa gitna ng bagyo. Kahalintulad ng ginawa ng ating Panginoon na nagpunta sa templo upang makipag-aral sa banal na kasulatan at bago simulan ang kanyang misyon, gaya ng pagkalahad ni Lucas sa chapter 4 verse 18 to 19. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahong pagliligtas ng Panginoon. Upang magkaroon ng katuparan ang lahat ng ito, sundan natin ang yapak ng ating Panginoon na lumago, sumunod at mabago ayon sa layunin ng ating pagkalikha, pagkatawag at pagkaligtas niya. Pangalawa, connect, makipag-ugnayan, shelter in the storm. Sa yugtong ito, ang pananampalataya ay nakikibahagi sa komunidad ng pananampalataya sa pamamagitan ng small groups, fellowship, at paglilingkod. Dito magiging silungan ang simbahan para sa isa't isa. Tayong lahat ay bahagi ng katawan ni Kristo. Hindi uso at lalong hindi tama na magkanya-kanya. Taliwas ito sa katuruan ng ating pananampalataya sa sulat ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay kabahagi nito. Sa ating pagsunod, katuwang natin ang ating Panginoon dahil siya ang puno ng ubas, tayo ang mga sanga. Wala po tayong magagawang kabutihan kung tayo ay hiwalay sa Kanya. Pangatlo, multiply, magparami, paggawa ng mga alagad. Ang huling yugto ay ang pagpaparami ng mga alagad sa pamamagitan ng evangelism, mentoring, at leadership development. Ang isang tunay na alagad ay gumagawa rin ng iba pang mga alagad. Sa pamamagitan ng prosesong ito, ang discipleship ay nagiging malinaw, intentional, at patuloy na isinasabuhay sa bawat lokal na simbahan. At sa tulong ng banal na Espiritu, sa gayon makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakakilala sa Diyos. Colossians chapter 1 verse 10. Panawagan sa pagkakaisa at pagpapanibago. Sa gitna ng mga panahon na kinakaharap ng United Methodist Church, tayo ay tinatawag sa pagkakaisa at pagpapanibago ng ating pangako sa misyon. Higit sa anumang pagkakaiba, ang ating pagkakaisa ay nakaugat kay Kristo at sa iisang layunin ng paggawa ng mga alagad. Ang mga laiko ay may mahalagang papel sa prosesong ito. Bilang mga tagapagdala ng kapayapaan, tagapagtatag ng pagkakaisa, at katuwang sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Pangwakas na panawagan. Mga kapatid, sa gitna ng lahat ng bagyo sa ating panahon, malinaw ang panawagan ng Diyos sa atin. Manatiling nakaangkla kay Kristo, maging silungan sa gitna ng bagyo. Gawing pangunahing layunin at mas maging intentional sa Mission Day sa pamamagitan ng dalyasat system. Magsumikap pa sa pagdidisipulo para kay Kristo. Naway ang bawat iglesia lokal ay maging intentional sa pagsasabuhay ng discipleship sa pamamagitan ng Grow, Connect, and Multiply ayon sa paggabay ng Bagnos ti Panagdalyasat. Ito ay aking sinususugan or ipinapanukala
na ating suportahan sa puso at gawa ang programang ito sa lahat ng iglesia lokal sa ating mahal na komperensya. Sa ating sama-samang pagtugon, makakatiyak tayo na ang simbahan ay mananatiling matatag at makabuluhan sa mga susunod pang henerasyon. Sabi ng ating founder, John Wesley, "The church changes the world not by making converts, but by making disciples." Uulitin ko, "The church changes the world not by making converts, but by making disciples." Kaya, ang ating Panginoong Jesus ay nag-utos, "Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age." Dahil dito, ang ibig sabihin ng biblical discipleship ay, whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. Sa ating pong pangwakas na pahayag, nababasa niyo po, maari po ba nating sabay-sabay na basahin o sabihin yung pong nasa screen na ating nababasa bilang ating pangwakas po na covenant para po sa bawat isa at para sa ating Panginoon. Sige po. Panginoon, kami ay mananatiling nakaangkla sa iyo. Gawin mo kaming silungan sa gitna ng bagyo at gamitin mo kami upang gumawa ng mga alagad para sa iyong kalwalhatian. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Kapatid kay Cristo, Maybel C. Loresco, Conference Lay Leader.